Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:06. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagko nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Headline. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Headline. Maayong hapon. Yari ang headliners buwas sa gintipon sa ulit balitaan sa DYWL, Radyo Pilipinas, Iloilo. Sa mga Biyernes, Mayo 29, tuig 2026. Ako si Bing Pabiona, kagyari ang mga headline. $10 billion nga inisyatiba sa enerhiya sang Japan, mainit nga ginbaton ni Presidente Bongbong Marcos. Philippine delegation sa Japan na lipay sa paghatag importansya ng Emperor Naruhito kag Empress Masako kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. 3.5 billion nga investment bilang resulta sa high-level roundtable meeting ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. upod ang mga negosyante sa Japan makatukod sang napulo kalibo katrabaho sunod kay PCO Secretary Gomez. Headline. Kaangtanan sang Pilipinas kag Japan nagadalom kag nakita ini paagi sa mainit nga pagabi-abi sang imperial family kay Presidente Marcos. Headline. Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na baton ang 344.2 billion pesos nga kabahin sang bawat barangay makinabang program subong yang atuig. Headline. Masobra 6,500 ka transport network kag transport network vehicle service target nga hatagan cash relief assistance sa Department of Social Welfare and Development. Headline. Football elementary boys sang WVRRA o WVRAA sulod sa finals sang palarong pambansa 2026 matapos gilutos ang defending champion ng Davao Region sa semifinals. Headline. Western Visayas may 66 na kamedalya as of 2:30 sa ginhiwat nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Headline.
Numero sa mga Pilipino sa Region 6 nga may trabaho sang 2025 nagsaka sa 2.12 million. Grab Express drivers nagbaton sang cash relief assistance gikan sa DSWD. Masobra 1,000 ka driver beneficiaries sang Grab Taxi ang makabaton sang cash relief assistance kag ang Iloilo naman ginapabaskog ang suporta sa mga startup kag innovators. 250 ka kababainhan na kabaton sang livelihood projects gikan sa DOLE kag Iloilo City Government. Iloilo City Government nagtanyag sang employment program sa 7,500 ka mga Ilonggo. Top most wanted sa Iloilo na dakpan. Police Regional Office 6 sa Napolcom naghinon-anon para sa mas epektibo nga pagserbisyo sa publiko. Sa kaundan sa mga headlines, $10 billion nga inisyatiba sa enerhiya sa Japan mainit kaginbaton ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Mainit ini ang ginabiabis ng Presidente sang Webes ang $10 billion nga partnership on wide energy and resources resilience o Power Asia na nagatuyo sa pagpabakod sa seguridad sa enerhiya sa rehiyon sa tungasang nagabag-o-bag-o nga supply sang langis sa bugos ng kalibutan bangod sang tensyon sa Middle East. Ginastoryahan ni Presidente Marcos ang programa sa tion sang iya pagsinapol upod kay anay Japanese Prime Minister Fumio Kishida nga sa karon amo ang Supreme Advisor sang Parliamentary Association of the Asia Zero Emission Community o kun ASEC sa kilid sa iya o kun sa sidelights sa iya state visit sa Japan. Sunod sa Presidential Communications Office ang paghinuno na sentro sa pagpabaskog sang kooperasyon sa tunga sang Pilipinas kag Japan sa renewable energy, low carbon technologies kag long-term energy security sa idalom sang ASEC framework. Ang inisyatiba sa Japan nga Power Asia nagatuyo sa pagbabakod sang pagbakal sa enerhiya, pagpasangkad sa mga ginhalinan sini pagdugang sang kapasidad sa pagtipig kag pag-invest sa mga proyekto nga epektibo sa enerhiya sa bugos nga Asya. Ang lihok nagakatabo sa tungasang nagadamo nga kabalaka sa posible nga pagkatublag sa pangkalibutanon nga supply sang langis bangod sang nagalala nga inaway sa Middle East, isa ka rehiyon nga kritikal sa pangkalibutan nga pagbaligya sang langis. Si Presidente Marcos makapila na ka beses nga nagpanawagon para sa mas dako nga kooperasyon sa tunga sa mga pungsod agud mapahagan-hagan ang epekto sang geopolitical conflicts sa presyo sang kuryente kag langis, kaligon sa supply kag pag-uswag sang ekonomiya samtang ginapabutyag sang Presidente ang kahandaan sa Pilipinas nga mag-co-chair sa ASEC Leaders Summit nga pagahiwato naman sa Manila sa bulan sang Nobyembre. Kaupod niya ang Japanese Prime Minister Sanae Takichi kag kadungan sang pagpanagbalay sang pungsod sa ASEAN Chairmanship. Ang Japan nagapabilin man nga isa sa mga nagapanguno nga kaupod sa Pilipinas sa transition sa mas matinong enerhiya, pagtukod sa infrastruktura kag mga investment nga may kaangtanan sa pagatubang sa pagbago sang klima. Makapalig-on, ini na mga nagpaglaragaway ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez sa Balatyagon sang delegasyon sa pagbaton ng Day Emperor Naruhito kag Empress Masako kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Suno kay Gomez,
bisan heir to the throne ang yara sa state banquet nga gipahayag talag sa lang sa kasubong nga okasyon. Halos kompleto suno sa iya ang royal family nga suno man sa iya isa ka pagpakita sang mataas nga pagtahod sa chief executive. Bugal suno kay Secretary Gomez nga makita ang amo nga pagtahod kag sa bahin sa chief executive bilang leader sa kalibutan kag ginatahod hindi lang sa Asia kundi sa bugos nga kalibutan. Samtang kapin sa napulo kalibo ka mga trabaho ang nagahulat naman sa mga Pinoy kasunod din sa 3.4 billion pesos nga investment ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. gikan sa sinapol sini sa mga negosyante sa Japan. Sunod kay PCO Secretary Dave Gomez, short kag medium-term job opportunities ang nagahulat sa secured investments ang Presidente gikan sa Japanese businessman nga nagtambong sa iya sinapol. Sunod kay Gomez, ang pinakamalawig nga termino sa idalom sang short-term job opportunity among 5 katuig kag ang nagasulod nga investment nagalakip naman sa pagpasangkad sa mga Japanese companies nga mayara na sang investments sa Laguna, Cebu, kag iban pa nga mga lugar sa pungsod. Ginsiling niya ang coverage sa mga negosyo nga ginahambalan ang pareho sang electronics, semiconductors, kag iban pa nga mga building o kung bisan pa ang ship building. Samtang naglabot sa bagong nga level ang relasyon sa Pilipinas kag Japan matapos nga hatagan sa extraordinary kag mainit nga welcome sa Japanese imperial family si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag First Lady Liza Araneta Marcos sa ila 4 ka adlaw nga opisyal nga pagbisita sa Tokyo. Ginpahayag na Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez ang Webes nga ang pinasahi nga pagtratar sang harianon nga pamilya nagapakita sang mataas nga level sang pagtahod sa leader sang Pilipinas kag nagapabakod sang 7 ka dekada nga diplomatic ties sa tunga sang duha ka pungsod. Sunod kay Gomez, ang state banquet naging panagbalayan para sa first couple sa Imperial Palace ang Miyerkules ang isa lamang sa pila ka mga banquet nga ginbuksan sang emperador pagkatapos ng COVID-19 pandemic. Ang isa pa ka talalupang doon nga hitabo amo ang pagtambong sa halos bugos nga royal family sa bangkete nga nagapakita kung ano kaimportante ang Pilipinas sa gobyerno kag monarkiya sa Japan. Magluwas sa formal nga diplomatiko nga mga butang nangin mas personal kag mamag-an ang panghambalanay nanday Presidente Marcos kag Emperador Naruhito bangod sa ila ginambit nga handumanan. Ang ila tion sa Oxford University sa United Kingdom sa dinang duha ka leader nagtuon nangin isa ka topiko sang paghambalanay. Ginpanumdum nilang ila adlaw-adlaw nga pagkabuhi sa university kag ang ila kinaadman nga mga abyan. Basi sa impormasyon halin sa isa nila ka mutual friend nga mahilig ang emperador sa halo-halo. Ginregaluhan siya sang presidente sang dako nga baso kag dako man nga kutsara. Sunod kay Gomez, ginluto pa sang emperador sa iya pamilya ang bantog nga Filipino dessert sa bulig sang iya personal chef. Ginsambit man nga ang Pilipinas nagahupot sang pinasahi nga lugar sa iya tagipusoon bangod ini ang una nga dumuluong nga pungsod nga iya ginkaduan sang 1974 bilang isa ka pagdulog sang iya pagkadto sa Australia.
Ang ining makasaysayan nga pagbisita nagdungan man sa pagsaulog sang ika-70 anibersaryo sang normalisasyon sang relasyon sa tunga sang Pilipinas kag Japan. Pagluwas sa mga kadalagaan sa seremonyal kag kultura, ang delegasyon sang Pilipinas nagdalaman pa uli sang konkreto nga bulig pang ekonomiya. Nalakip diri ang ginabanta $3.4 o kon kapin sa 190 billion pesos sa mga promesa nga investment. Ang iban nga mga local program, iban nga mga lokal nga mga balita pagkatapos kidlang sang pila ka mga pahanumdom. Tuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Iloilo Governor Defensor nagbaton sang 344.2 billion pesos nga kabahin sang bawat barangay makikinabang program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Yaring nga report ni Hope Torrichante. Nabato na ni Iloilo Governor Arturo Defensor Jr. ang cheque balor 344.2 million pesos nga kabahin sang bawat barangay makikinabang program ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang distribusyon ginhiwat kadungan sang Liga ng mga Barangay 2026 National Congress sa World Trade Center, Pasay City. Ang grant tulungaon sa 1,721 ka barangay sa probinsya sa diin kada barangay magabaton sang 200,000 pesos. Katunga sang grant makadto sa scholarship sang 5 ka senior ka graduating college students samtang ang katunga nga 100,000 pesos para naman sa grassroots developmental projects. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Masobra 6,500 ka transport network company kag transport network vehicle service target nga hatagan cash relief assistance sang Department of Social Welfare and Development. Yari ang report ni Miriam Grace Ereñeta. Nagbaton sang cash relief assistance o CRA ang 1,694 ka target Nagbaton sang cash relief assistance o CRA ang 1,694 ka target driver beneficiaries sang grant taxi gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa Iloilo City, Biyernes, Mayo 29. Ginpangunahan ni DSWD 6 Regional Director Joselito Estember ang payout para sa mga beneficiaryo. Kada beneficiaryo nagbaton sa tig 5,000 pesos nga CRA. Ang inisyatibo kabahin sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag DSWD Secretary Rex Gatchalian nga maghatag sang assistance sa transportation sector nga apektado sang energy emergency. Samtang nagpahamtang man ang regional office ang DSWD Help Desk agud mag-assist sa mga driver nga may panamangkutanon na tungod sang payout process kag verifikasyon sang ila pangalan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Western Visayas may 66 na kamedalya as of 2:30 sa giniwat nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Yaring report ni Miriam Grace Erenieta. Maglabot na sa 66 ang medalya sa Western Visayas Regional Athletic Association o Vibraa sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sa 66 nga medalya, 24 ang gold, 21 ang silver, kag 21 man ang bronze. Nakakuha sang 15 ka gold, 11 ka silver, kag 7 ka bronze ang rehiyon sa elementarya, kag 9 ka gold, 10 ka silver, kag 14 ka bronze naman sa sekundarya. As of 2:06 p.m. sang May 29, yara ang Wibraa sa ikatatlong nga pwesto kung sa diin nagapanguna, ang NCR kang nagapangaduma naman ang Region 4A Calabarzon. Para sa Bagong Pilipinas, Miriam Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samtang sulod na sa finals ang Team Western Visayas Elementary Boys Football matapos ginlutos ang Davao Region sa semifinal round sa nagapadayon nga palarong pambansa. Sa score nga 1-0 ginpierdes ang Western Visayas Regional Athletic Association ng defending champion nga Davao. Ginatapuan sa mga atleta halin sa Barotac Nuevo, Gimbal, San Dionisio, kag Santa Barbara ang Western Visayas Regional Athletic Association team. Hiwato ng championship sa May 30, alas 6:30 sang aga. Local government unit sa Pasig maghahatag cash prize sa mga atleta nga magadaog sa medalya sa 2026 palarong pambansa. Yari ang dugang nga detalye pod kay Miriam Grace Erenieta. Magahatag sang cash prize ang lokal nga panguluhan sang Pasig City sa mga atleta sini nga magadaog sang medals kag sa mga coach nga delegasyon sang syudad sa 2026 palarong pambansa. Magabaton sa 30,000 pesos nga cash prize ang atleta nga gold medalist, 20,000 pesos naman sa silver medalist, kag 10,000 pesos sa bronze medalist. Ang mga coach kag trainer naman nga sa mga atleta nga makakuha man sang medal o kung hindi, makabaton sa tig 5,000 pesos nga cash incentives. Ang pagpanagtag sang cash incentives kabahin sa suporta sang LGU sa mga atleta kag mentors nga nagarepresenta sang syudad sa nagapadayon nga palarong pambansa sa Agusan del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Miriam Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Numero sa mga Pinoy o Pilipino sa Region 6 nga may trabaho sang 2025 nagsaka sa 2 million o kung nagsaka sa 2 million. Yari ang report ni JP Hervas. Nagsaka sa 2.12 million ang ginabantang numero sa mga Pilipino sa rehiyon nga may trabaho sa 2025. Ini kung pagabasihan ang preliminary result sa 2025 Labor Force Survey sa Philippine Statistics Authority kung PSA nga ginpakigbahinan sa 19,450 ka panimalay sa bugos nga rehiyon. So kay PSA Western Visayas Regional Director ni Lida Amular, mas mataas ang halos 19,000 ang numero sa may trabaho sa rehiyon halin sa 2.10 million nga nabalhag sa 2024. Samtang halin sa 77,000 nga unemployed persons sa 2024, nadugangan sang halos 11,000 ang numero sa mga wala sang trabaho sa rehiyon sa 2025. Nadugangan naman sa kapin 129,000 ang numero sang underemployment o kung numero sa mga tao nga may trabaho o negosyo pero nagpabutyag sang kagustuhan nga makaangkon sang dugang o kung bag-o nga trabaho. Halin sa 235,000 ka underemployed persons sa 2024, nagsaka sa 364,000 anangin underemployed sa rehiyon sa 2025. Ginkalipay naman sa Department of Labor and Employment Control Western Visayas ang pagsaka sa numero sa mga Pilipino nga may trabaho sa rehiyon.
Apang gitatag sini nga kinahanglan tutukan sa gihapon ang mga unemployment rate. Ginpatbat man sa ahensya ang pila sa ilang mga programa nga ginapatuman para mapabaskog ang labor force sa rehiyon. Lakip na dari ang Government Internship Program kag Special Program for the Employment of Students o CONSPES. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagbaton sa cash relief assistance ang 1,694 target driver beneficiaries ng Grab Taxi gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa siyudad sa Iloilo. Ginpangunahan ni DSWD Regional Director Joselito Estember ang payout para sa mga benepisyaryo. Samtang Iloilo ginapabaskog ang suporta sa mga startup kag innovators. Yari ang report ni Hope Tudicante. Inaumpisahan na sa probinsya sang Iloilo ang pagpanghanda para sa mas mapag-ong startup ecosystem amat-amat sa mga kabanuhanan. Pinaagi sa Local Economic Development and Investment Promotion Center kag Iloilo Province Startup Development Committee, ginhiwat ang Isulong Iloilo Empowering LGUs as Startup Ecosystem Catalyst para buligan ng mga lokal nga panguluhan sa paghuman sa mga konkreto nga programa para sa mga lokal nga negosyante o entrepreneurs. Ang 12 ka banwa nga nakamapa na sang ila startup ecosystem ang nagtambong sa kayuwatan. Ang mga banwa sang Coton, Leganes, Cabatuan, Pavia, San Miguel, Leon, Santa Barbara, Miag-Auk, Barotac Nuevo, Pasig City, Lambunaw, kag Estancia. Suno kay Ledip kag Provincial Tourism Head Aulin Yusin, nagapati ang provincial government na ang pagpasad sang innovative kag digitally empowered na probinsya responsibilidad nga dapat buruligan sang tanan para sa mas uswag nga ekonomiya kag mas damo nga trabaho sa mga Ilonggo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 40,000 ka seedlings ng native kag fruit-bearing trees itanom para sa greening program initiatives sang syudad sang Iloilo. Yari ang report ni Emerose Santiagudo. Abot na sa Iloilo City ang may 40,000 ka seedlings sang nagkalain-lain nga native kag fruit-bearing trees nga gamiton sang Iloilo City Government sa malapnagon nga pagpananom sa syudad kag iban pa nga urban greening initiatives. Ang seedlings ginkuha sang Iloilo City Government sa DNR Hawili Nursery sa Tangalan, Aklan. Una na nga ginpahayag ni Engineer Neil Ravenna, Head sang General Services Office nga yara sa 100,000 ka seedlings gikan sa DNR ang ilang nga pagadalon sa syudad agud gamiton sa tree growing project sa syudad sa idalom sang Project Transform. Ang seedlings ipananom sa plaza, Esplanade Parks, kag iban pa nga open spaces sa syudad. Ang malapnagon nga pagpananom sang kahoy kag paglabot sa target nga 30% forest cover sa syudad ang ginatan-aw nga long-term solution nga sabat sa mataas nga heat index sa syudad dala sang urban heat. Nadala sa syudad ang linibo ka seedlings pinaagi sa bulig sang DNR, GSO, Office of the City Environment and Natural Resources Office, kag Office of the Greening and Beautification Division sang Iloilo City Government. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Chucudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 200 ka kababainhan na kabaton sang livelihood projects gikan sa Dole kag Iloilo City Government. Yari ang report ni Emerose Santiagudo. Abot sa 7,500 ka residente sang Iloilo City ang Maswerte nga nakabaton sang livelihood projects ang 250 ka mga women beneficiaries gikan sa syudad sang Iloilo
sa Department of Labor and Employment kag Iloilo City Government sa idalom sang DOLE Integrated Livelihood Program, kada benepisyaryo nakabaton sang 20,000 nga goods para sa rice retail kag sari-sari store nga mahimo nila umpisahan nga negosyo. Suno kay Iloilo City Mayor Raiza Treñas, padayon nga pagsuporta sa lokal nga panguluhan sa mga livelihood programs nga nagahatag sa oportunidad kag estable nga income sa kada Ilonggos. Top most wanted sa Iloilo na dakpan. Yaring report ni Paul Tarosa. Arestado sa tracker teams ang Anilaw Municipal Police Station ang top 2 most wanted person sa probinsya sa Iloilo sa gilunsar nga manhunt operation sa barangay poblasyon Anilaw, Iloilo. Ang suspect isa ka laborer nagapangidaron sa 30 anyos kag residente sang barangay Bagyang, Anilaw, Iloilo. 3 counts ang statutory rape ang ginapangatubang nga kaso sa suspect. Suno kay Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, Acting Regional Director sa Police Regional Office 6. Ang pagka-aresto sa suspect nagapakita lang kung ano kaseryoso ang kapulisan sa paglagas sa mga may salabton sa layi. Naglalawang opisyal nga magaserbi ini nga paandam sa tanang wanted persons nga hindi maguntat ang kapulisan sa paglagas sa ila agud pasabton sa ila mga kasalanan. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Iloilo. Police Regional Office 6 kag Napolcom nagkinunanon para sa mas epektibo nga pagserbisyo sa publiko. Yaring report ni Paul Tarosa. Patigayon sa courtesy visit si Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo sa Talatapan sa National Police Commission Region 6 sa syudad sang Iloilo. Kaupo ni Tuanyo sa pagbisita mga katapo sa PRO6 Command Group, regional staff kag iban pang senior officers. Mainit naman sila ang ginabi-abi ni Napolcom 6 Director Benjamin de Ausen Florentino. Sa courtesy visit na istoryahan sa mga opisyal kung paano pa mapasangkad ang koordinasyon sa Police Regional Office 6 kag Napolcom para sa mas epektibo nga pagpatuman sa mga proyekto kag serbisyo para sa kayuhan sa kapulisan kag mga pumuluyo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Nagpaathag ang Iloilo Police Provincial Office sa pag-relieve kay Police Major Brian Alamo bilang hepe sa Pavia Municipal Police Station. Sa opisyal nga pahayag sang Iloilo PPO ang pagpatuman sang relief order kasunod sa existing personal management policies. Ang designation ni Alamo bilang officer in charge sa Pavia MPS temporaryo lamang. Dugang pahayag sang IPPO nga naglapaw na si Alamo sa iya tour duty bilang hepe, naglabot na sa masobra 6 ka tuig rason nga kinahanglan na sini masaylo sa Iloilo Police Provincial Office bilang kabahin sang organizational policies kag career development. Nanging kontrobersyal ang pag-relieve kay Alamo bangod wala pa ini masimanahan bilang hepe ang gin-relieve gilayon. Traffic safety unit sang LTO naghiwat sang inspeksyon sa pagsaulog sang road safety. Sa pagsaulog sang Road Safety Month 2026, nagpatigayon sang inspection ang mga katapo sang Traffic Safety Unit sang Land Transportation Office, Regional Office 6, lakip sa mga ginapadulungan sang inspection team ang pila ka terminal sa Tagbak kag Kamalig, Haro, agud manghiwat sang road safety information dissemination activity. Nakipuhan sa sikyar sa mga bus nga nagabiyahe sa Panay Island inspections at one of the biggest terminals sa rehiyon, ang Ceres Terminal in Kamalig, Haro, Iloilo City. Ang mga bus ang gina-inspeksyon sa roadworthiness, compliance, kag ang vehicle travel kag ang long distance routes gikan sa Carles kag Estancia sa Northern Iloilo padulong sa Katiklan sa Western Aklan north of Panay Island. Likip sa ginapahangop sa mga motorista kag transport companies ang kasuguan tuhoy sa RA 8750 o ng Seatbelt Use Act, RA 10054, ang Motorcycle Helmet Act, RA 10666, Children's Safety on Motorcycles Act, RA 11229, Child Safety in Motor Vehicles Act, kag RA 10586, ang Anti-Drunk and Drug Driving Act. Agi sini, mapabilin ang hilway kag safe nga pagbiyahe sang mga motorista.
nagpahayag nagpaandam ang Aklan Provincial Government tuoy ini sa peke nga naglaptang at chat ni Governor Miraflores tuhoy man sa Boracay Bridge Project. Ang kaundan sang report upod kay Hope Torrichante. Ginklaro sang Antique Provincial Government nga magapadayon ang pagpatuman sang 4-day work week sa Kapitolyo. Nagpaandam ang Aklan Information and Media Affairs Division sa Aklan Provincial Government sa publiko nga peke ang nagalaptang nga screenshot sang conversation o kung sa pag-inistoryahanay ni Governor Jose Enrique Miraflores kag sang isa kawala kakilala o makilala nga social media account user may kang tanan nini sa nangin anunsyo sa kanselasyon sa Boracay Bridge Project sang San Miguel Corporation. Suno sa Aklan Information, hindi tanan nga makita online matuod. Sa ginapahayag peke nga chat, makitaan nga nagpahayag ang gobernador nga kahuluya ang anunsyo sa Boracay Island. Sa baylo, nag-abiso naman ang Aklan Information and Media Affairs Division sa publiko nga mangin responsable nga social media users. Siguraduhon anay ang impormasyon kag ang pagpamensar anay antes mag-click online. Headline. Negros Occidental na kabalhag sang masobra 412,000 nga kita sa International Food Expo 2026 sa Metro Manila. Yari ang report ni JP Hervas. Nakabalag sa masobra 412,000 pesos nga aktual nga kita ang Negros Occidental sa sulod sang tatlo kadlaw nga International Food Expo ukon IFEX 2026 sa Metro Manila. Suno kay Liberty Alarcon, head sang Technology and Revenue Development Center ukon TLDC sa Provincial Government sang Negros Occidental, magluwas diri nakabukman ang probinsya sa mga international buyers sa giniwat nga business-to-business meetings. Dugang Dalarcon, may 42 ka MSMEs gikan sila probinsya ang nagpasakop sa nasabit nga expo nga nagpasundayag sa ilatag sa kaprodukto kaangay sa mga Moscovado, toasted pastillas, banana chips, oils kag canned goods. Ang pagpasakop sa expo ang isa lamang sa madamo nga intervention nga ginapatuman sang Negros Occidental TLDC agod nga mapakilala mga produkto sang Negros Occidental hindi lang sa mga Pilipino kundi pati na sa mga dumuluong. Magluwas sa market promotion, nagahiwat man ang opisina ni Alarcon sa nonituhan nga training kag capacity building agod mahanda ang mga MSME sa dako nga merkado. Nagapati sa Alarcon nga sa Negros Occidental madamo ang nagapangabuhi pinaagi sa pag-empleyo pero mas madamo ang nagapangabuhi pinaagi sa magagmay nga negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Headline. Antique Provincial Government magkapadayon sa pagpatuman sang 4-day work week. Karing report ni Hope Torrichante. Ginklaro sang Antique Provincial Government nga magapadayon ang pagpatuman sang 4-day work week sa Kapitolyo. Ginrecall ni Governor Paulo Javier ang anay anunsyo nga mabalik na sa 5-day work week ang trabaho sa gobyerno probinsyal. Ini sa tapos ang ginhiwat nga verifikasyon sa Department of Interior and Local Government sa diin ginpahayag ng LGU magahulat anay isang direktiba gikan sa national government para sa pagbatak sa Memorandum Circular 114 sang Office of the President. But silingon ang Executive Order No. 23 Series of 2026 nagapabilin nga epektibo. Ginmanduan naman ang tanan nga department head sa Antique nga ipahibalo ang ilatag sa ka-personnel tuhoy sa padayon nga pag-observe sang 4-day work week. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Headline. Balik scientist engagement sa Western Visayas, yara sa 14. Yari ang detalye sa report ni Hope Torrichante.
Ayon ang pag-attract sa Western Visayas sa mga Filipino scientists gikan sa gwasang pungsod. Sandig sa datos, hindi magnubo sa 14 kabalik scientist ang na-engage kag nakahatag sang ila expertise sa Western Visayas sa idalom sa Department of Science and Technology Balik Scientist Program. Lakip sa mga patag nga gintutukan sa balik scientist sa rehiyon amo ang mga nanotechnology, artificial intelligence, health research kag drug discovery, solar energy, product development kag madamo pa. Kalabanan naman sa mga institusyon nag-host sa mga balik scientist sa rehiyon amo ang mga universidad, lakip ang mga state universities and colleges o kun SUCs kag mga research laboratories kaangay sang Center for Advanced New Materials Engineering and Emerging Technologies sa University of San Agustin. Pinaagi sa balik scientist program ginalauman nga mapabaskog pa ang siyensya, teknolohiya kag inobasyon sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Terchante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Grupo sa likod sang Humadapnon, Sugidanon of Panay, ginpadunggan sang sangguniang panalawigan sang Iloilo. Yarang report ni Hope Torrichante. Padunggan sa sangguniang panlalawigan sang Iloilo ang grupo sa likod sang Humadapnon Sugidanon of Panay, Book 8 Volume 4 nga nagdaog sa Best Book of Poetry in Hiligaynon and Kinaraya sa 43rd National Book Awards sang National Book Development Board kag Manila Critics Circle. Ang libro nakabase sa Epic Chance sang Gamaba awardee Federico Caballero. Ang grupo nga nagatag kabuhi sa Cultural Treasure kinalakipan ng Dr. Alicia Magos, Chief Researcher kag Translator, Ana Razel Limoso Ramirez, Associate Researcher, upod sanday Kaden Ramirez, Ramon Ramirez, Alvin Pulido, Gian Genovesa, June Harold Manaay, Libby Limoso kag Alan Cabalfin. Ginpahayag sa sangguniang panlalawigan nga ang pagkilala sa selebrasyon sang literatura kag kultura nga nagapalawig sang epiko kag tradisyon sang Panay Bukidnon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bacolod City Government nag-turn over sang carts sa 31 ka vendors sa Bacolod Public Plaza. Ang report kag detalye sini upod kay JP Hervas. Nag-turnover sa government cards sa Bacolod City Government sa 31 ka vendors sa Bacolod Public Plaza. Katuyan sini nga mapasanyog pa ang palangabuhian sa mga vendors kadungan sang pagpatanom o pagpatahom sang public plaza. Ang kada food cart nga nagabalor sang 15,000 pesos ang may mga karito, storage compartments, kag solar lights. Antes ang pagpanagtag sang food cart, ang City Cooperative and Livelihood Development Office kag Department of Social Services and Development naghiwat sang nanuhituhay nga livelihood kag skills training program sa mga vendor. Ini ginalakipan sang dishwashing liquid production, meat processing, handicrafts making, seafood and food processing, kag food preservation. Inaproseso man sang Bacolod City Government ang paghatag sang special permit sa mga vendor. Ang pagpatahom sang Bacolod Public Plaza nga ginapatuman sa pagpanguna sang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Contiesa. Ginalauman nga matapos sa bulan sang Hulyo. Iloilo City Government nagtanyag sang employment program sa 7,000 ka mga Ilonggos. Yari ang report ni Emmy Rose Santiagudo. Samtang, naglabot sa 7,500 ka residente sang Iloilo City ang makabenepisyo sa idalom sang employment program sang syudad nga kaya o kon kabulig pangkabuhayan. Emergency Employment Program nga maumpisa sa bulan sang Hunyo.
Ang mga benepisyaryo i-deploy sa 3 ka batches kung sa diin ang unang nga 2,500 maumpisa sa June, kag ang masunod sa nga 2,500 sa bulan naman sang Hulyo, kag ang masunod sa Agosto. Kada benepisyaryo magabaton sang 4,000 pesos sa sulod sang napulo ka adlaw nga obra kung sa diin lakip sa ila nga obra ang pagpanilo sang waterways agud magbulig sa pagpatuman sang uplan kontra baha. May mga i-deploy man agud mag-obra sa government offices kagiban pa nga mga clerical work. Nagpain sang 30 million pesos ang Iloilo City Government agud gamiton sa Kaya Emergency Employment Program. Diin pabaskog nga anti-drug operations naglabot sa 1.45 million pesos nga balor sang illegal nga droga ang na konpiskar sa kapulisan sa sunod-sunod nga operation sa Western Visayas. Sa Iloilo City, ginaresto sa mga operatiba sanday alias Jingle, 49 years old, kag alias Kim, 31 years old, sa Ginpatigayon, nga by bust operation sa Zone 3, Barangay Lopez Haina, Norte, La Paz. Nakakuha sa mga sospetsado ang 60 grams ng shabu nga may standard drug price nga 408,000 pesos. Sa Pavia, Iloilo, arestado ang Pavia Municipal Police Station si alias Rai, 39 years old. Nakuha sa suspect ang 65 grams sang shabu nga may standard drug price nga 442,000 pesos. Sa San Jose Antique, arestado sa kapulisan si alias Toto, 47 years old. Nakonpiskar naman sa suspect ang 65 grams sang shabu nga may standard drug nga 442,000 pesos. Sunod kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Acting Regional Director sang Police Regional Office 6 Padayon, ang hugot nga kampanya sang kapulisan batok sa illegal nga droga sa rehiyon. Sa karon yara na sa kustudiya sang kapulisan ang mga nadakpan kag mga pangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagdangat sa 1,882 ka mangunguma sa Western Visayas ang nakabenepisyo na sa libre nga soil analysis nga gindala sa Department of Agriculture pinaagi sa mobile laboratory humalin ini sang March 2 tubtob May 21. Yari ang dugang nga detalye ni JP Hervas. Nagsaka sa 2.12 million. Samtang pinagi naman sa ila Mobile Soil Laboratory, may 2,089 ka samples sang duta gikan sa masobra 1,800 ka manguma sang riyon ang napaidalom sa libre nga soil analysis. Nabatag sa pinakabadamong nga benepisyo ang maayon copy sang March 2 to 6 sa diin 354 ka manguma ang nabenepisyohan samtang 429 o 429 nga samples sang duta ang natigayon nga na-analyze. Magluwas sa maayon ng destinasyon sa Mobile Soils Laboratory ang banwas ng dao sa Capiz, Calibo, Kagibahay sa Aklan, Valderrama, Kagbugasong sa Antique, Hordan, sa Guimaras, pati na ang Balasan, Banate, Cabatuan, Lambunaw, Lemery, Leon, kag Saragasa, Iloilo. Ang pagtanyag sang libre nga soil analysis isa sa mga pamaagi sang DA Western Visayas. Agud mabuligan ng mga mangunguma nga matumod ang kinahanglanon nga abono o nutrisyon sa mga duta sa ila ginatalauma. Amayan to mga headliners, sigitipon sa mga balitaan sa DYLL, Radyo Pilipinas, Iloilo Particular News Team sa DYLL 585 kHz sa lidisuan sa inyong mga radyo sa AM band. At makita ang postings sa mga balita, kagiban pa nga mga impormasyon
sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Ako si Bing Pabiona, ang inyong tagbalita Pilipinas. Maayong hapon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient